we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern o Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Patay ang usa ka police asset sa Cagayan de Oro City Police. Human gipusil sa duha ka mga lalaki. Ang nalantaw nga motibo sa krimen, personal nga bangi o may kalambigitan sa trabaho. Ani ang report. Dead on the spot ang 36 anyos nga si Brian Dave Pagara. Human nga gipusil patay sa Ramonal Village, Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City, pasado alas 11 sa gabi adlawng Domingo. Sa pagsuta sa soko og kapulisan, ang biktima nakahiagom og duha ka samad pinusilan sa ulo nga bahin. Matod sa Kugon Police Station nga una nahitabo ang krimen, nakita pa kuno ang biktima nga kaistorya ang iyang duha ka higala nga mausab ang gitumbok nga suspect. Wala madugay, nagdagan-dagan na ang biktima sa mga suspect nga gilayong misibat. Apan initial nga interview na to sa kalib-in partner sa katong biktima nga kumbaga nagid siya dumot gyud sa katong biktima. Nagid na dumot gyud ang suspect sa biktima. Personal nga bangi ug may kalambigitan sa trabaho niini ang ginalantaw sa kapulisan nga motibo sa mga suspect. Padayon sab ang investigasyon nga ilang ginahimo. Gapangita sab sila o mga CCTV footage nga posibleng mahimong ebidensya sa krimen. Kung kamo nasayod gid mo nga kani kabalo man gid mo nga kani dili gid ni mayo inyong gibuhat. So kung willing atong brima po ang atong diri sa station to, so kung namoy mo surrender, pwede ra mo largo dari sa station para mag-voluntary surrender gid mo sa inyong sa inyong nabuot nga sala. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Gitambungan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 11 Local Legislative General Assembly sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga gipahigayon sa Davao City. Ani ang report ni Argil Relator. Gitambungan sa mga tag-as nga opisyal sa BARM governments, provincial board members, city ug municipal councilors ang first BARM Local Legislative General Assembly nga gipahigayon sa Davao City. Let this assembly serve as a reminder that all our efforts to push for peaceful and progressive communities should be parallel and align with the efforts of the Bangsamoro and the national government. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mo'y guest of honor and speaker. Gibutyag sa Pangulo nga timailhan ang maong panagtapok sa pagkinabangay ug panaghiusa sa local leaders sa BARM. Matud niya, importante ang mga inisyatibo nga makuha matud pa sa diskusyon sa maong General Assembly alang sa tinguha nga makabot ang kalinaw ug kalambuan sa nasod ug sa BARM governments. It is historic and it is a landmark day because it is a measure of the progress that we have made over so many decades as we have strived for peace. We have made some false starts, we have come to some successes, but we have never come this far. Gisiguro sa Pangulo ang suporta sa iyang administrasyon sa development agenda alang sa malungtaron ug hapsay nga self-governance sa rehiyon. And there are 7 offices that now have been put together that will serve as the basis for all the policies, all the laws that you will put together, that the Parliament will put together, even the rules and regulations for how the executive will
will execute those rules, those laws that the Parliament will enact. Gibalita sa Pangulo nga sa pagbisita ni Japan Prime Minister Kishida Fumio ning bag-ulang, mipirma sila og diplomatic notes sa non-project grant aid alang sa acquisition sa $6.8 million nga kantidad sa construction equipment alang sa road network improvement o disaster quick response operations sa BARM. When we are talking to other Islamic countries, we continue to remind them that BARM still needs their support. And I have to say to their credit that they have pledged that support and will continue to support BARM. Ang maong aktibidad giorganisa sa Vice Mayor's League of the Philippines sa pakikalayon sa BARM Ministry of Interior and Local Government. Ako si Ari Gil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka road maintenance worker sa DPWH sa Valencia City, Bukidnon ang patay. Human gipusil samtang nagtrabaho siya duol sa usa ka humayan. Adi ang report. Nagbuyod sa humayan ug wala na'y kinabuhi ang 44 anyos nga si Vincio Gamal, road maintenance worker sa DPWH Valencia City. Human kini gipusil sa riding in tandem suspects pasado las 11 sa buntag adtong Lunes. Ang krimen nahitabo sa Prok 2-A, Barangay Kahapunan, Poblasyon Valencia City, Bukidnon. Sigon sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, kalit kunong giduol ang biktima sa mga sospek samtang nagtrabaho kini sa humayan. Human sa krimen, gilayong misibat ang mga sospek sakay sa ilang motorsiklo padulong sa dili matino nga direksyon. Ang katong biktima is PC shop spray, nag-spray sa mga kaning sagbot along sa Kapalong, Talaignon, Valencia Road o naiduha kalit ka two male suspects niduol kalit kaniya o dito dayon gilayon gipusil ang biktima. Nagkadaiyang samad pinusilan sa lawas ang hiaguman sa biktima. Na-recover dool sa crime scene ang mga basiyo sa gituang .45 kalibre pistola. Palisuray kuno ang pag-ila sa mga suspek, sanglit nakasuot kuno kini og helmet og face mask. Tinaot nga may padangan sa kapulisan kung otoridad kung kinsa may na mga impormasyon kay sa pagkakaroon nagkuhan pa gyud ang atong mga kapulisan no. Nag-investigate sila regarding sa motive as well as identification sa suspects. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Gibarugan sa Provincial Agriculturist Office sa Davao de Oro nga nagpabiling rice sufficient ang probinsya. Apan nabalaka kini nga makasinati og shortage kung padayon ang ilang pagsupply sa laing probinsya. Gibutyag sa Super Radio Davao ni Dr. Jaime Anter, Provincial Agriculturist sa Davao de Oro nga bisan pa man sa hulga sa El Nino o uban pang hulga sa rice production sa probinsya. Gilauman gihapon sa buhatan nga mulungtad pa sa bulan sa Abril sunod tuig ang supply sa bugas sa tibuok probinsya. Apan naminado ang buhatan nga posibleng masinati kini o masinati niini ang shortage sa bugas tungod sa pagsupply og bugas sa laing probinsya sa Davao Region. Gikabalakan sab nga magresulta kini sa pagsaka sa presyo sa bugas. Giklaro sa buhatan nga nagpabiling mahal ang palit sa humay sa probinsya. Hinungdan nga nang hinaot ang Pagro Davao de Oro nga iprioridad ang pagsupply og bugas sa probinsya. Samtang sa Pikasbahin, suportado sa Pagro Davao de Oro ang subling pagsugyot sa Department of Agriculture ang half-cup rice bill sa tibuok nasod. Matud pa ni Dr. Anter nga depende sab kini sa panginhanglanon o kanon sa usa ka tawo ilabi na sa mga mukaon sa restaurant. Mga kapuso, padayong ginabantayan karon sa Pag-asa ang low pressure area nga anaa sa Pacific Ocean. Ulahing namatikdan ang LPA sa gilayong 1,275 kilometers sidlakan sa northeastern Mindanao. Wala pa kini direktang epekto sa panahon sa nasod. Apan bisan na niini, taas gyapon ang tsansa nga subling mahimong bagyo ang mong LPA. Mosulod kini sa Philippine Area of Responsibility kung anaa na kini sa PAR. Pagkatawgon kini sa local name nga Bagyong Kabayan. Sa karon, apektado sa shear line ang Southern Luzon, hanging amihan sa Northern ug Central Luzon, samtang localized thunderstorms sa ubang parte sa nasod. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, lauman ang pag-ulan karong buntag sa pipila ka lugar sa Caraga Region. Pag-abot sa hapon, ulanon na sab ang ubang parte sa Mindanao.
Kini ang At Home with GMA Regional TV. Presyo sa atsal sa public market sa General Santos City ug Pulong-Mulok South Cotabato ana-ana lang karon sa 20 to 50 pesos matag kilo, gikan sa 140 to 180 pesos per kilo nga presyo sa milabayng bulan. Sumala sa pipila ka mag-uuma, wala na nila giatiman o gi-harvest ang ilang mga tanom kay lugi matud pa sila sa kabarato sa presyo. Ani ang report. Kamatikdang daghan ang supply sa atsal sa mga stall dinhi sa Alunan, Bagsakan sa General Santos City. Ang uban, hapit na madaot. Sumala sa mga mamaligya ay gikan sa 140 to 180 pesos nga presyo matag kilo sa milabayng bulan, karon 20 pesos matag kilo na lang matud pa ang ilang baligya. Naglisod mig pamaligya kay daghan kayo. Lugi. Kumpra sa baye sa supplier 10 na lang ang kilo. Tapos karon ginabinta namon 20, wala gihapon. Wala na halin. Mausab ang sitwasyon dinhi sa public market sa Pulong-Mulok South Cotabato. Mingaw gyud siya. Mostly everyday maglabay jud mo og kanang mga reject niya na malataan mangid siya. Gani ang usa sa mga gatanom og atsal sa nasangpit nga lungsod, gipasagdaan na lang ang iyang mga tanom. Pag sugod jud og baba, nya mukusting naman akong expenses sa chemicals, fertilizer, mga 10 to 15,000. Nya harvest na mo ning second fruit, halin naman 5k, 3k, di pisit dako kayo. Mo ning gipasagdaran ako, gasto pa ka nya ang mabalik sa imuha, wa gani ka 50% sa imong gasto. Sumala sa Municipal Agriculture Office, anaa matod pa sa 30 to 35 hectares ang tanom nga atsal sa lungsod. Tungod nga nag-harvest ang mga mag-uuma ug sa gidaghanon sa supply, mi barato ang presyo. Kasagaran gyud, naka-target sila man over nga diha ang production nila kay siyempre daghan kayo activities. Pero kay tungod sa kalapad sang intanom, daghan kayo ang production. So sunod ang consumer medyo gamay, mag-overflow gid ang market. Pahimangno sa Municipal Agriculturist Office ngadto sa mga mag-uuma, Dili magsabay, mong pwede staggered lang. Nahinay ba? Kakatong uban nag-harvest, ang uban vegetative pa, ang iban sa planting pa lang stage. So mo na para hindi magsabay ba. Karon nga nagdungan ang harvest, so barato gid na. Pagsunod wala shipment, natungod siguro ang Cagayan kang ang Bukidnon, ang Davao, preparable ang Kapatagan, ga-harvest man po. ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Otoridad gibutyag nga arson ang pagkasunog sa Santa Monica Freeway sa Los Angeles, USA. 300,000 kasakyanan nga nagaagi sa freeway matag adlaw. Otoridad sa Los Angeles sa Estados Unidos ang gibutyag nga gituyo ang pagkasunog sa parte sa Santa Monica Freeway sa Los Angeles sa Estados Unidos. Kini ang gikonsiderang pinakaimportanteng freeway sa Los Angeles. Karon nga gisarado na ang maong freeway gumikan sa sunog ang dakong epekto sa mga commuter. Nasayran nga ana sa 300,000 kasakyanan ang nagaagi sa moong freeway matag adlaw. Kini ang magpasamot sa huot nga dagan sa trapiko sa downtown sa LA. Gimando ni Governor Gavin Newsom ang state of emergency sa Los Angeles aron mapaspasan ang repair. Sa karon nagdumili pa ang fire marshal sa pagbutyag sa detalye nga nung arson ang tinubdan sa kalayo ug paun sa kini nagsugod. Anaa sa 900 kalinog ang nasinati karon sa Southern Iceland nga epekto sa gipangandamang pagbusikad sa bulkan. Nangahugmak og nangaliki nga kalsada og nadanyos nga mga gambalay ang nasinati karon sa Southern Iceland nga epekto sa underground magma nga dala sa gilaumang pagbuto sa bulkan. Gani ana-ana sa 900 kalinog ang nasinati sa nasod og kapin 10,000 ka mga aftershocks sukad sa nangaging mga semana. Nabalaka ang mga scientists tungod nagsugod na paggawas ang lava sa yuta sumala sa Iceland Meteorological Office. Gihikling na ang nasa 3,800 ka residente nga direktang apektado sukad pa ni adtong weekend. Temporaryo kining gitinir sa 50 ngadto sa 70 ka evacuation centers. Ang Recahanis Peninsula ang usa ka volcanic ug seismic hotspot. Gani aduna kini volcanic activity ni atong bulan sa Hulyo. Petsa 15 na, humana ang Petsa de Peligro. Apan maupay pagdawat sa sweldo, tingbayad na pod. Okay lang mga kapuso, basta bills are paid. Atong gipangutana ang pipila ka Dabawenyo kung anak sila pwedeng maabot sa kantidad nga anaa sa ilang pitaka karon. Ani ang ilang tubag?
Murag kuan lang yun, sir. Pauli lang yun ko na, sir. Samo sa lasang ra yun ikuto pa kumpita, sir. Murag hubas-hubas na yun. Diri lang, tuyok-tuyok lang, sir. Sa banda, ma'am. Masahe. Ilan day ang unod sa mong pitaka, ma'am? Gamay ra kayo, sir. Igo-igo lang. Tawagan sa imong friends, ma'am, o nga tagaan kwarta. Mga higala, panglibreg Boracay. Sa mga Boracay, siguro malabo pa kayo. Kay gamay ra magud siya. Sakto lang siya, pangdigos. Pauli sa amo Pauli lang sa inyo, ha? Opo. Saan tayo, ma'am? Sa Boracay? Dili pa, wala pa yung sweldo. Pero kung naisweldo, pwede na. Dili pa gyapon. Diri lang Davao, sir. Asa ba na sa Davao? Diri lang sa Davao. Sa pangkiruan lang. Wala kay kwarta. Wala kayo kwarta? Wala. Pero pag sweldo, pwede na sa? Japan. Dako sa sweldo, oy. Pila tayo mong sweldo, ma'am? Nila like mati lang ana. Gamay ra mga sulod sa kumpitaka. Sa ano ra siguro, derara sa Rojas ni. Ay, ikaw mga Boracay. May Diyos ko, 500 ra akong kwarta. Wala ko'y kwarta karon nga. Kwarta. So asa lang ka pwede makadto? Amot lagi sad ko asa mapadpad karon. Okay. Dabaw-dabaw lang gihapon. Dabaw-dabaw lang usa siguro. Sa banda, sir? Basta sa safe nga lugar, nara ni Resdol. Sa sulod mo siya ka man kaya. Gawas na sa Davao, sir. Zamboanga, Palawan. Di kaabot. Di gani kaabot Cagayan. Murag kutob ra digos ug tagom ning kwartaha. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Human wala giaprubahan sa sangguniang panlungsod sa General Santos City ang Supplemental Budget number 5 asa lakip ang budget sa scholarship o medical program sa syudad. Nagrally ang pipila ka mga residente at tubangan sa sangguniang panlungsod building. Ani ang report. Wala gyud mi nangitang samo. Ang amo lang gyud tumong ibalik lang ang budget sa ampi o sa edukar. Kapin 50 katao ang nagrally at tubangan sa sangguniang panlungsod building sa General Santos City adlawng Martes. Aron ipaabot ang ilang panawagan nga aprubahan ang pondo alang sa Auxiliaries and Medical Program for Individuals and Needy Generals kun amping ug edukar kun ang scholarship program para sa mga estudyante sa syudad. Niadtong September 2023, nagpadala matud pa ang sangguniang panlungsod og sulat ngadto kang Mayor Lorely Pacquiao kalabot sa 20 million pesos nga isweldo sa job order workers sa SP. Apan ang miabot matud pa nga supplemental budget number 5 sa SP, wala nalakip sa budget ang sweldo sa job order workers. Kinimatod pa ang nahimong rason nga wala giaprubahan sa majority o 8 kakagawad sa SP ang supplemental budget number 5 asa kuhaon ang pondo sa amping ug edukar. Temporaryo lamang ang denial o disapproval sa mong request na dugang pondo para sa amping o edukar. Kini aron lamang nga mapitol ang paggara-gara sa mayora o aron makamatnon siya nga kinahanglan niya hatagan og recognition o pagrespeto ang Office of the Vice Mayor o ang sangguniang panlungsod. Dunay mga kagawad sa syudad nga dili uyon sa lakang sa ilang mga kaubanan nga kagawad. 5 lang mi ang nisugot, no? Nya iaprubahan kaning mga funding para sa amping, para sa edukar. 5 lang mi kontra sa 8 sa ilaha. Apil na ang Vice Mayor. These are social services, no? That is the reason for existence sa gobyerno. Naglaom ang majority sa mga kagawad ug ang Vice Alkalde nga ilakip na sa mayor sa lungsod ang sweldo sa mga job order workers sa SB number 5 aron mapondohan na sab ang mga nasangpit nga social services program. Isa lang niya og balik ang SB alang sa amping ug edukar sunod sesyon. Sunod sesyon. Pero this time, pamina, apilon na niya og request ang pondo nga 20 million pesos para pambayad og sweldo sa mga JO workers sa SP. Barugan nako ang akong baruganan kung walay sweldo job order, walay pay, walay edukar. Gisulayan sa GMA Regional TV og kuha ang bahin sa mayor ug sa special assistant to the mayor. Apan wala kini sa ilang opisina ug wala pasab kini tubag sa tawag. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, Miss Universe fever is on nagyod ug pipila ka adlaw na lang preliminary NATCOS ug coronation night na. Apan una ka na adunay angay atangan sa atong pambato nga si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa iyang intro. Pilipinas, mao ka na ang gamiton ni Michelle sa iyang Miss Universe introduction imbes nga Philippines. Tungod niini, daghang pageant fans ang na-excite sa maong balita. Gawas ni Ana, Talk of the Town sab ang look ni MMD matag event nga iyang ginaadtuan sa El Salvador. Mapa Beach, hangtod charity gala on point, sumala sa mga fans. Full support sab ang GMA Network ug Sparkle GMA Artist Center kay Sparkle Artist ug Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa iyang journey sa Miss U. Gani pipila ka kapuso artist ang nagpadangat sa ilang suporta sa ilang mga social media accounts, sila binanga nagpadayon pa ang fan vote aron malakip si Michelle sa semifinals. Alang sa pagboto, i-download lang ang Miss Universe app. Natuldukan ang winning drought sa Letran Knights human nasakbit ang ikaduhang kadaugan kontra Arellano Chiefs sa NCAA Season 99 Basketball Tournament. Nasakbit sa Letran Knights ang ilang unang kadaugan sa ikaduhang round sa dula kontra Arellano Chiefs sa score nga 67-58. Giila nga player of the game si Kobe Manje, kinsa nakatala og 13 points, 3 rebounds ug 4 assists. Samtang gipalukapa sab sa JRU Heavy Bombers sa fourth quarter sa dula ang EAC General sa score nga 77-64. Nakatala og 16 points, 8 rebounds ug 2 assists si Marwin Junicio nga giilang player of the game. Sa kasamtangan, pasok sa Final Four ang JRU Heavy Bombers nga ana sa fourth spot nga dunay 10 wins and 6 losses. Nanguna sa elimination round ang Mapua Cardinals nga 12 wins and 3 losses. Gisundan kini sa LPU Pirates nga dunay 11 wins and 4 losses og ikatulo ang Binil Blazers nga nakatala og 10 wins and 5 losses. Kinsa kaha ang mahimong new heroes of the game? Atagi ang Perpetual Altas versus Mapua Cardinals, Binil Blazers versus San Beda Red Lions, unyang 1:30 sa hapon sa GTV. Atangi ang mas nagkainit pa nga paragsangka sa mga team matag Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado ug Domingo live sa GTV. Kapin libo ka delegates lakip mga gikan sa Malaysia ug China ang mitambong sa labing una nga Philippine-Asia Durian Summit nga gipaygayon sa Davao City. Ani ang report? Tungod sa malampusod nga exportation sa durian gikan Pilipinas padulong sa nasud China, gipaniguro sa Department of Agriculture ug ubang ahensya nga masustain gayud ang ilang pag-export og di kalidad nga produkto sa durian sa nasud China. Busa gimugna ang labing una nga Philippine-Asia Summit dinhi sa Davao City. Gitambungan kini sa nasa 1,500 ka delegates nga gilangkuban sa mga mag-uuma, durian growers, traders, buyers ug uban pa. Lakip ang mga gikan sa Malaysia ug China. Tumong niini nga matagan og kaybalo ang mga mag-uuma sa mga pamaagi aron makaproduce og dekalidad nga durian. There's no limit to the market in China. The challenge is selling them the quality durian. If they like it, they would buy it. And I hope more and more will be investing and more will be getting involved kasi the demand is still there. Ang durian farmer nga si Benjamin Musa, gikalipay ang maong programa alang kanila. Gitagaan na ako attention karon ang durian nga tanom. Kay diri man gyud makita nato kung unsa gyud ka nindot, kung unsa siya mohatag og income sa atong mga farmers. Gani, wala mi mag-expect ngayong ani na day kasi katang durian. Sa tibok nasod, 78% ang kontribusyon sa Davao Region sa durian production. Mapasalamaton sab ang Caraga Region nga pinaagi sa maong summit. Mamahimo na sab silang makigtigi sa ubang rehiyon. Since we have already started to create our industry council in Caraga, so dako kay nang tabang sa atong mga mag-uuma para gyud mapahiluna ning atong durian industry sa Caraga Region in support to the demand of the market internationally. Present usab ang Malaysian Embassy nga usa sa mga top exporters sa durian sa Asia aron mohatag sa ilang best practices kalabot sa pagtanom sa durian. Nandito sila para mag-share ng kanilang expertise. Number one, Number two, if we have market access opportunities, we can also offer them. Although meron naman talaga silang production. Gibida usab sa moong aktibidad ang nagadaiyang teknolohiya aron mas paspas ang pag-harvest ug mapreserba ang kondisyon sa durian.
Samtang usa ka Memorandum of Understanding sab ang gipahigayon tali sa nasud Malaysia ug Pilipinas alang sa Durian Farm Management Project sa Cotabato. Kauban si Mel Colmenares o Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. No matter where the universe takes me, I will always be proud to call the Philippines my home. Mga kapuso, 40 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.